Wow. The Lord is so good. Tayo po ay nasa ika-10 araw ng ating 40 araw ng commitment ng panalangin at pag-aayuno. So, welcome sa gawain ito ngayong gabi, and I'm so thankful to God for His goodness, for His love, and for His faithfulness. Amen. Amen. So, napakaganda po na ating patuloy na mapag-unawa na ito nga pong linggo ito, sa ikalawang linggo ng ating pong prayer and fasting, ay pinag-uusapan natin yung layunin, yung purpose ng Diyos. At ang unang layunin ng Diyos ay we are planned for God's pleasure. Tayo nilikha, pinlano para po sa kasiyahan, sa kagalakan, sa katuwaan ng ating Diyos na nagbigay ng buhay at siya na mailalang sa atin. Ang aking pong panalangin na ang 40 days na prayer and fasting ay hindi lang maging programa o naging nakabahagi kayo sa programa, kundi along the way na ang program na ito o ang gawain ito ay tunay na bumago sa atin, pumukaw sa bawat kaisipan at damdamin at mag-akay sa atin sa lalong paglapit at pagkalalim sa pagkakilala sa Panginoon at pagkaunawa ng kanyang layunin sa ating buhay. So, to begin with, let us come to the Lord in prayer and let us thank Him sa buhay na ito at sa pagkakataon na mabuhay at mapag-unawa ang kanyang layunin sa ating buhay. Salamat po. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaling, sa iyong awa na nararanasan namin tuwing umaga, at sa iyong katapatan na natiling sandigan ng bawat isa. Nung nga po kaming samahan, gabayan sa pag-aaral na ito at sa aming pong pananalangin at pag-aayuno, patuloy ka pong magpakahayag at patuloy ng aming buhay ay mabago para sa kasiyahan, karangalan ng iyong pangalan, at patuloy namin mapag-unawa ang iyong sakdal na layunin sa aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat sa iyong paggabay at pagtuturo. Salamat sa mayamang salita na minsan ay aming pagbubulay-bulayan, at salamat sa bawat isa na naghanda at nagpasya na makibahagi sa gawain ito. At alam po, Lord, whatever we desire, ayon sa iyong kalooban at para sa iyong kasiyahan, ay mararanasan namin ang iyong ibayong pagpapala at pakikisama sa aming mga buhay. Sa iyo po namin pinitiwala ang kabuuan ng gawain ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po isang magandang gabi at salamat po sa Panginoon. I'm so blessed na pinakikinggan yung ating mga naunang mga kapatid sa kanilang pagbabahagi dito sa Life with a Purpose, ng Purpose-Driven Life. Salamat po. Ako po as your pastor, I am learning a lot sa mga napapakinggan ko, although napabasa na sa aklat, but another thing pa rin po yung naibabahagi ng ating mga kapatid. And yesterday po, sinimulan nga po ni Ate Dayan yung unang layunin ng Diyos ating buhay, that we are planned for God's purpose o for God's pleasure, para sa kanyang kasiyahan, para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang karangalan. At anong ganda na ating mapag-unawa at nasain nating layunin na yung ating buhay ay mapagitna doon sa kanyang layunin na magbibigay ng kasiyahan sa kanyang pangalan. Sabi nga po, kung merong maging goal sa atin, ay yung po bang mapangiti natin ang Panginoon, mapatango natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. If you still remember, just isang recap para po doon sa pag-share ni Ate Dayan na duduktungan ko rin po ngayong gabi doon sa ika-10 aralin o lesson ng purpose-driven life. Sabi po ay
Yung po bang mapangiti natin ang Diyos ay napakagandang layunin ng ating buhay sa araw-araw. Hindi lang yung minsan, kundi po ba, yun po yung maging goal natin, na everything that we do ay we want na makasiguro that God smile, ang Diyos ay mapapangiti natin. At ang sabi nga po, kung nais po natin ang Diyos ay mapangiti, mapapangiti lang natin siya kapag yung ating pagmamahal sa Kanya ay tunay at lubos. Mapapangiti lang natin ang Panginoon pag yung pagtitiwala natin sa Kanya ay buong puso at tunay nga pong kumpleto o buo na pagtitiwala. At mapapa-smile pa rin po natin ang Panginoon kung tayo ay lubos at buong pusong sumusunod sa Kanya. And again, kung yung ating buhay ay napupuno ng pagpapasalamat, pagpupuri, yung po bang in everything, we give thanks to Him, definitely ay magbibigay ito ng masarap na ngiti sa labi ng Panginoon. At pag nakita niya na yung lahat ng kanyang pagpapala, mismo itong buhay na ito, at bawat talento at kakayanan na ipinagkatiwala at ipinagpala sa atin, ay nagagamit natin para sa kanyang kapurihan at sa ikapagpapala ng iba. Kung meron lang kung mangyayari, ngingiti ang Panginoon at mapapatango sa atin. Gusto niyo po ba yun? Di ba po napakasarap na maging goal ito ng ating buhay sa araw-araw. Hindi lang pag-araw ng linggo, kundi even sa mga simpleng araw, sabi nga, whatever you do, do it as unto the Lord, na ano man yung ating ginagawa, kumakain, natutulog, o whatever, ay ginagawa natin para sa kanyang kasiyahan, ay naniniwala po tayo na ang Diyos ay napapangiti sa ating buhay. At yun naman po ang nais ng Panginoon, sapagkat nga ho ang katotohanan, tayo ay nilikha niya para sa kanyang kasiyahan, hindi para sa ating sarili. Di ba po, lagi po nating nababanggit yung Colossians chapter 1 verse 16 na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at nilikha para sa Kanya. Kaya pag yung buhay natin na nilikha niya, pinagpala niya, ay magamit doon sa layunin na ninanais niya, siguro hindi lang pumiti, kundi mapapatawa pa natin ang Panginoon at mapapatango natin siya na may buong pagsang-ayon. So, ngayon pong gabi ay ating pong itutuloy itong ating pag-aaral sa na tayo ay ginawa ng Diyos, that we are planned for God's pleasure. Ano nga po ba yung paraan para patuloy nating masiyahan o mabigay ng kasiyahan ang Panginoon? Ang sabi nga ho, anything that we do that bring pleasure to God is an act of worship. Ano man daw po yung bagay na ginagawa natin na magdadala ng kasiyahan sa Panginoon ay isang act of worship, isang pagkilos ng pagsamba. Kaya ngayon pong gabi, ang ating pong paksa is the heart of worship. Ang katuturan ng pagsamba. The heart of worship is surrender. Ang pusod, ang puntos ng pagsamba ay pagsuko. Sabihin nyo nga po, the heart of worship is surrender. The word surrender ay isang salita na tila negatibo ang konotasyon. Kasama po ng salitang submission. Sabi nga po, bring pleasure to God is called worship. Kung nais po nating masiyahan ang Diyos, ay makita yung ating buhay sa isang pagsamba. The Lord is pleased only with those who worship Him and trust His love. Ang Diyos daw po ay nalulugod sa Kanya o sa kanila na sumasamba at lubos na nagtitiwala sa pag-ibig niya. Sa ibang salin, ginamit po yung Psalms 147 verse 11, the Lord delights in those who fear Him, those who worship Him,
and put his trust or put their trust or hope in his unfailing love. Worship is a lifestyle. Ito po ay isang pamumuhay. Sabi po ng pagtuturo ng ating kapatid na hindi ito it's all about music, but worship is a lifestyle. The heart of worship is surrender. What is the heart of worship? Ang salita ay pagsuko. Naalala ko po yung word ni Ate Darlene noong Sunday sa kanya pong paglilid sa worship. Ang sabi ni Ate Darlene noong linggo, huwag mo munang intindihin yung iba. Ang pindin mo si Lord. Ikaw muna at si Lord. Ito pong pag-aaral natin ngayong gabi ay huwag pagtingin sa iba, kundi pagtingin sa ating sarili. Atin pong masalamin yung ating sarili sa liwanag ng salita na ating pag-aaralan ngayong gabi. And as I share this message, as I share this lesson, kung meron akong tinitingnan ay yung sarili ko, trying to evaluate myself, na ito na iba na napapangiti ko ang Panginoon sa bawat paggawa na aking ginagawa. Kaya pag ang mata mo ay nakatingin sa iba, I think you will miss the message na nais ng Diyos na i-convey sa atin ngayong gabi. And throughout this 40 days journey, ay mamimiss natin yung nais ng Diyos at yung layunin ng Diyos sa ating buhay kung ang ating titingnan ay iba. Tingnan mo sa liwanag ng ipinangungusap ng Diyos ang iyong sarili. The heart of worship is surrender, pagsuko. Ang salitang itong pagsuko at pagpapasako ay mga salitang hindi popular. Mga salitang ayaw ng mas nakararami. Sapagkat ito ay isang paglalarawan ng pagkatalo sa isang labanan o isang salita na tila negatibo ang dating. Sapagkat kung merong nais tayong lahat ay yung masabi o ayaw nating masabi na tayo isang talunan, na tayo ay sumuko, bumigay. Sapagkat kung merong inilalarawan ang salitang surrender, ay sabi ko nga po, isang negatibong pag-unawa. Kung meron mong mga salita nga, huwag kang susuko, huwag kang bibigay, huwag kang titigil. Kung may mga salita na nais nating laging mangyari, ay yung salitang panalo ako, nagtagumpay ako, nanaig ako, nakapangibabaw ako. Pero yung salutang suko, pailalim, pagsunod, at pagpapasako ay tila ayaw natin mga salita. Dahil ang atin nang iniisip, ang mga salitang yun ay tila pagkatalo. But surrendering to God is the heart of worship. Yung pagsuko at pagpapasako ay siyang puso ng pagsamba. It is a natural response to God's amazing love and mercy. Kung meron po palang tamang pagtugon sa dakilang pag-ibig at kahabagan ng Diyos, ayun ay pagsamba o pagsuko. Pagsuko ng ating sarili sa Panginoon, hindi out of fear or out of duty, but in love because ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya kung merong tamang pagsamba, ay ang pagsuko sa kanyang kahabagan at sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig. In the book of Romans, sabi ko nga po, kung merong
napakahalaga ay mapag-unawa natin yung salita ng Diyos. Sabi po ng ating key verse tonight is, give yourself to God. Ihandog mo, ipagkaloob mo ang iyong sarili sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Panginoon. Give yourself to God. Surrender your whole being to Him to be used for righteousness. Sa wika kong Tagalog ay huwag niyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, sabi niya, sa halip, pasakop kayo sa Diyos. Pailalim tayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao. Sabi niyo nga po, buo. Hindi yung bahagi, kundi yung buong pagkatao sa Kanya ay ating ihandog bilang kasangkapan sa katwiran. Surrender your whole being to Him to be used for righteousness purposes. Yung layunin ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, ay maggamit natin yung ating buong pagkatao, yung ating buong buhay sa Kanya. And this is an act of worship to God. So again, worship, the heart of worship is surrender. The true worship bring God's pleasure. Ang tunay na pagsamba ay magdadala ng kasiyahan sa Panginoon. At ito ay nangyayari kapag ang ating buong buhay, buong pagkatao, ay ating pong mailaan at maihandog sa Kanya. Sabi po again ni Paul in Romans 12:1, Paul urged us to fully surrender our lives to God in worship. So then, sabi niya, my friends, because of God's mercies to us, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Pag napag-unawa natin yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, yung awa at kahabagan at pag-ibig ng Diyos na umabot sa atin, na kung merong katampatang hakbang na tayo ginagawa, na ating inihahandog ang ating mga sarili bilang isang handog na buhay na siyang ating katampatang pagsamba. Again, through worship, bring God's pleasure. Okay? At kung nakita po natin, nagsimula sa salitang paghahandog, nagtapos din sa salitang paghahandog. The first and the last word is to offer. Ihandog natin, ialay natin. Offering ourselves to God is what worship is all about. Yung paghahandog, pag-aalay ng ating mga sarili, ay yun talaga ang katuturan ng tunay na pagsamba. The act of personal surrender is called, yung personal na pagsuko natin, ay maaring tinatawag natin na ito ay isang pagtatalaga na ginagawa natin o tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, na handang sinasabi natin, take up our cross, deny ourselves, and yield to Him. Ang mahalaga ay iba itong ginagawa. O ang mahalaga, ito po ba'y ating ginagawa at hindi lang sinasabi. Sabi nga po, madaling sabihin ng salita o ng ating labi. Pero, ito po ba ay ating ginagawa? God wants our life. All of it. Hindi lang 95% o 99%. Ang nais po ng Diyos ay po. Sa pagsamba ay hindi lang sinasabi ng labi, kundi ito ay isang pamumuhay na ginagawa. Meron pong 3 barriers na pumipigil sa ating lubos na pagsuko sa Diyos. Ito po yung mga salitang fear, pride, and confusion. Yung po bang takot, kataasan o kayabangan, at kalituhan.
ay nagbibigay o pumipigil sa ating tunay na pagsamba sa Panginoon. Kadalasan hindi po talaga natin, totoo po yun, na hindi po natin lubos na naiintindihan yung salita at katotohanan na tayo ay mahal ng Diyos. Narinig po natin yun, pinaulit-ulit po yun mga kapatid, that God loves us so much. Dahil sa ating kalituhan, hindi natin maintindihan o hindi natin o ayaw nating intindihin na mahal tayo ng Diyos. Kaya madalas ninanais natin na tayo ang mag-control sa ating buhay at di natin napag-uunawa yung tunay na kahulugan ng pagsuko at pagpasako sa Panginoon. Una ito, sabi nga po natin, there are 3 barriers. Yun nga pong kalituhan. Minsan ang tanong, can I trust God? Mapagkakatiwalaan ko ba ang Diyos sa bagay na ito? Ang pagtitiwala ay napakahalagang sangkap sa lubos na pagsuko. Hindi tayo tunay na makasusuko kung hindi tayo matututong magtiwala. Kaya ang tanong nga, can we trust God? Hindi naman talaga po tayo makasusuko sa Diyos unless we trust Him. At hindi rin naman tayo makapagtitiwala sa Diyos until we know Him better. Paano mo naman pagtitiwalaan yung isang tao kung hindi mo naman siya kilala? Kaya napakahalaga ng pagkilala sa pagtitiwala. At kapag kilala mo yung pinagtitiwalaan mo, lubos kang nagpapasako at handang isuko ang lahat sa Kanya. At madalas, kung merong bagay na pumipigil sa atin sa pagsuko o sa pag-surrender, ay yung takot nga po. Fear keeps us from surrendering. Patandaan niyo po, ang pag-ibig nagtataboy sa lahat ng takot. The more we realize how much God loves us, pag naintindihan natin ang katotohanan ito, na tayo ay sobra-sobrang mahal tayo ng Diyos, ay mas madali sa atin ang sumuko. Kapag hindi natin naintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, marami pong bagay na ibinibigay natin yung ating sarili na nagiging dahilan ng ating kalugmukan. Tandaan po natin, napakahalaga at patotoo ng Biblia yung salita na mahal tayo ng Diyos. He loves us, He cares for us, alam niya ang detalyo ng ating buhay, at kung merong napakaliwanag na kapahayagan ng pag-ibig ng Panginoon o ng Diyos, ay walang iba doon sa krus ng Kalbaryo. Isinakripisyo ng Diyos o isinakripisyo ng anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang kanyang sarili, at pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig nang tayo makasalanan pa, siya ay namatay na sa atin. Kung nais mong maunawaan kung gaano kakahalaga at kamahal ng Diyos, tingnan mo si Kristo doon sa krus na nagsasabi sa iyo ng ganito, mahal kita. I love you this much. I rather die than live without you. Grabe po yun. Kung meron siyang sinasabi doon sa krus, mas mabuti pa akong mamatay kaysa mabuhay ako na hindi kita kasama. Anong dakilang pag-ibig meron ng Diyos sa atin? Naalala ko po yung word, dahil ako ang lumalang sa iyo, katungkulan ko, na iligtas ka
at kalingaan ka. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. Na my prayer, lubos nating maintindihan ang pag-ibig na ito at sa pag-ibig na ito, tayo ay manganlog. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpapalaya. Ang pag-ibig ng Diyos na ang dulot na tayo ay maging kanyang kaibigan, kapatid, at masumpungan natin siya. Tunay na tagapagligtas na magliligtas sa ating buhay. So, again, yung tanong, can I trust God? Can we trust God? Definitely yes. Why? Because He loves us so much. Pangalawa, admitting our limitation. Yung puntos na dumating tayo na pagkilala sa ating limitasyon. Sapagkat nga po ang pangalawang barrier ng lubos na pagsuko sa Panginoon ay yung sinasabi nating pride. Kadalasan ayaw nating aminin na tayo ay nilalang-lang. Na tayo po hindi tayo ang tagapamahala o hindi tayo ang namamahala ng lahat ng bagay. Na kung meron lang talaga pong itong araw po yung the oldest temptation na ninais ni Satanas o ni Lucifer na siya ay maging katulad o maging Diyos. Na naging dahilan ng pagkabagsak. Yung po bang pagnanais na magkaroon ka ng lubos na kontrol sa lahat ng bagay. At kadalasan, kapag ito'y ninanais mo na ikaw ang lubos na makapag-control, makapamahala, ay nagbibigay ng matinding stress sa ating buhay. Nagbibigay ng struggle sa ating buhay. Katulad po ni Jacob na nakipag-struggle sa Diyos. Di ba po? Hanggang sa pagkakataon na kinailangan siya pong tapatin ng Diyos. Because we want to be God, nais nating maging Diyos. And there's no way that we are going and to win the struggle sa buhay na ito. Unless we learn to surrender to God and allow God to take control dun sa bagay ng ating mga buhay. So, ang sabi nga po ay na ang pagsuko ay isang act of a personal surrender is called sa maraming bagay ng buhay natin ay ninanais ng Diyos na tayo ay lubos na sumuko, lubos na magpailalim, lubos na magpasakop sa Kanya. At nagiging dahilan ito ng maraming struggle sa buhay natin once we want to take control. Maraming stress na nangyayari sa buhay natin. Si W. Tozer ay nagsabi, the reason why many are still troubled, is still seeking, is still making little forward progress, is because they haven't yet come to the end of themselves. We're still trying to give orders and interfering with God's work within us. Ulitin po natin. Ang marami raw pong dahilan, sabi po ni Tozer, na bakit tayo patuloy na nananatili sa matinding kagulumihanan, sapagkat patuloy tayong naghahanap, patuloy nating ninanais, o patuloy tayong napipigilan sa pag-usad sa ating buhay. Sapagkat ang dahilan ay hindi pa tayo dumarating sa pagtatapos ng punto sa ating mga sarili. Sapagkat gusto pa rin natin na tayo ang magbibigay ng pagsunod, patuloy pa rin tayong mag-i-interfere doon sa gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Again, we aren't God and never will be. Hanggat gusto mong mag-control sa iyong sarili, hanggat gusto mo na ikaw ang mamahala, maghari sa iyong sarili, hindi tayo makakausad at mananatili tayo sa maraming kagulumihanan,
sa maraming sitwasyon ng problema sa ating buhay. Tandaan po natin, tayo ay nilalang. Kapag ninais natin na ang Diyos ang mamahala at tayo ay handang sumuko sa Kanya, magkakaroon ng malaking pagbabago sa ating buhay. Kailangan dumating tayo sa pagtanggap sa kaisipang ito na ang Diyos ang meron siyang kakayanan na makapamahala ng lubusan sa ating buhay. Madalas tinatanggap ng ating kaisipan pero hindi naman tinatanggap ng ating damdamin. Pag hinaharap na natin ang ating mga sariling kakulangan, nagre-react tayo na merong galit, na merong pagkainis, at merong pagkasama ng kalooban. Ang gusto natin, tayo ang laging nakakahigit, tayo ang laging malaki, magaling, tayo ang laging malakas, tayo ang nasa ibabaw, tayo ang maganda, tayo ang talented. Na kung merong nais tayo, yung lahat ay mapa sa atin. Kapag hindi nangyari yon, sa bagay na ninanais mo, mapapansin natin, kapag nakita natin yung iba na may mga bagay na katangian na wala tayo, ang ating response ay inggit, selos, galit, o kaya po ay pagkaawa sa sarili. Tandaan po natin, hanggat hindi natin pinapayagan ang Diyos na siyang buong mamahala sa ating buhay at ninanais natin yung pamamahala dito, patuloy po tayong makararanas ng matinding struggle, kabiguan sa buhay na ito. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang surrender? What it means to surrender? Paano mo masasabi na ikaw ay lubos ngang nakasuko? Ito po yung pag-o-observe ni C.S. Lewis sa kanyang pangungusap. Sabi niya, the more we let God take us over, the more truly ourselves we become. Because He made us, He invented all the different people that you and I were intended to be. Sa kanya pong pag-obserba, at ang sabi po ni C.S. Lewis, na kapag pinayagan natin na ang Diyos ang lubos na mamahala sa ating buhay, sapagkat siya naman ang lumikha at siya ang nagplano, nag-invento ng lahat ng iba't ibang tao na kung paanong tayo ay ito sa kanyang kalagayan. Kapag daw po pinagpasyahan natin na isuko sa Panginoon, na lubos na ipagkaloob sa Panginoon ang kabuuan ng ating pagkatao, doon pa lang magsisimula ang tunay na tayo. Ulitin ko po. Kapag ipinagkatiwala mo sa Panginoon, isinuko mo, i-give up mo ang buo mong pagkatao sa Panginoon, doon lamang natin mararanasan ang tunay na tayo. Kung merong napakahalagang paglalarawan ng tunay na pagsuko, ay ang pagsunod. Surrendering is the best demonstrated in obedience. Kung meron daw po na tunay na paglalarawan o mailalarawan ang pagsuko o pag-surrender, ito po ay sa salitang obedience. When we say, yes, Lord, na anuman ang kanyang hinihingi o inuutos sa atin, when we say, yes, Lord, ibig sabihin, tayo sumusuko. And to say no to the Lord ay magkaiba, contradict. Doon sinasabi natin, siya ang ating Panginoon. Hindi natin pwedeng tawagin si Jesus na Panginoon kung ayaw naman natin siyang sundin sa buhay na ito. Diba? Minsan maririnig po natin,
Tinawag mo pa akong nanay, pero ayaw mo naman akong sundin. Diba? Kaya, imposible po na sinasabi natin, Jesus is my Lord, pero ayaw nating sumunod. Kapag sinabi natin siya ang Lord, dapat handa tayong sumunod. Naalala ko po si Pedro at minsan na ipangaral ko din to. Ito po ay isang paglalarawan ng tunay na pagsuko. Nung siya ay sinabi ng Panginoon, sila po ay sabi niya, we all toil all night. Nagpagod na kami buong magdamag. Sapagkat alam po natin na sila'y mangingisda at ang sabi niya, sa buong magdamag kami na po ay nangisda. Subalit dahil sinabi mo, anong halaga o anong napakahalagang bagay yung sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Kapag kung merong final word na ating sinusundin o sinusunod ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay lubos na sumusuko sa Kanya. Surrender people, obey God's word, even it doesn't make sense. Yung po bang mga taon, mga mananampalataya na lubos na nakasuko sa Panginoon ay sinusunod ang salita ng Diyos sa kabila. Nasa tingin mo, wala namang katuturan. Parang sinasabi ni Peter, buong magdamag na nga po kaming namalakaya at wala nga po kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, Di po napakahalaga sa buhay yung sinabi ng Panginoon. At gaano nga po ba natin pinapahalagahan yung sinabi ng Panginoon? Yung salita ng Panginoon. Lagi po nating naririnig, lagi ko po itong sinasabi, bulaklak na lalanta, ang damo natutuyo, pero ang salita ng Diyos, mananatili sa iyo. Paano natin pinanghahawakan yung salita ng Diyos? Kung merong another aspect ng lubos na pagsuko sa Panginoon ay yung salitang trust. Masasabi natin na yung ating buhay ay lubos na nakasuko sa Kanya kung meron tayong lubos na pagtitiwala sa Kanya. Una, pagsunod. Pangalawa, pagtitiwala. Si Abraham sumunod sa Panginoon, sa kanyang pangunguna, hindi niya alam kung saan siya tutungo. Si Ana naghintay sa Panginoon at hindi niya alam kung kailan mangyayari. Si Mary umasa ng himala sa kabila ng hindi niya alam kung paano niya makikita ang himala. Si Joseph nagtiwala sa Diyos na layunin ng Diyos without knowing na yung mga nangyayari sa kanya. Nagtiwala siya sa Panginoon. Bawat isang mga tao na mababasa natin sa Biblia ay nagtiwala, lubos na sumuko sa Panginoon. They surrender their lives to God. Masasabi natin tayo ay nakasuko rin sa Diyos when we rely on Him. Na tayo nagtitiwala na ang mga bagay na ito ay kaya niyang isagawa para sa atin. Lagi ko pong sinasabi yung salita. Yung word ng Lord, that you will hear the voice behind you saying, this is the word. Na yung salita na yung marinig ay pinanghawakan mo at inihakbang mo. Na pag tiningnan mo ang paligid at ang sitwasyon, tila imposible. Pero dahil nagtiwala ka na yun ay yung salita ng Diyos at pinanghawakan mo, ikaw ay nagtiwala at sumunod. At the end, you will see the result. Ang tunay na pagsuko ay pinatutunayan sa lubos na pagsunod at sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. Mga panahon
na ating binibitawan at pinababayaan natin ang Diyos na makapangyari. Again, kapag ang Diyos ay nag-utos, kailangan mo lang sumunod at magtiwala na yung kanyang inuutos ay hindi para sa ikasasama, kundi para sa ikabubuti at sa ikapagpapala ng iba. Sabi ng Bible in the book of Psalms 37 verse 7, surrender yourself to the Lord and wait patiently for Him. Pag ikaw ay sumuko at ninanais ng Diyos, ang buong pagsuko ng ating sarili sa Kanya, ay kinakailangan mo rin maghintay sa panahon ng Kanyang paggawa. Kailangan kung imbes na tayo ay patuloy na mag-struggle, we need to trust more sa Panginoon. Ulitin ko po yung word. Hindi po mag-uutos ang Diyos nang yun ay para sa ikasasama. Learn to trust God and you will see the result. Just obey and trust God. Sa mga panahon na may mga pag-uusik, may mga panahon ng pagkukwestiyon, tandaan mo, napakahalaga ng iyong relasyon sa Panginoon. Anong iyong pagkakilala sa Kanya? Ay pagiging saligan mo sa mga panahon na yung Kanyang inuutos at yung ginagawa mo ay makwestiyon ng iba. Ang pagsuko ng ating buong puso ay nagpapamalas ng isang tunay na relasyon o tumitibay at tumatatag na relasyon sa Panginoon. Alam niyo po ba, the most difficult area to surrender sa nakararaming tao ay walang iba kundi yung pera, money. Sinabi na ni Jesus, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God and money. At ang sabi rin ng kanyang salita, where your treasure is, your heart will be also. Sa buhay, gusto natin ng isang marangyang pamumuhay. Tingin ko naman po, hindi rin naman po ayaw ng Diyos. Pero alam niyo po, kapag ang pera ang naging Panginoon, talo tayo. Pero pag ginawa natin na ang Panginoon ay maging Panginoon ng ating pera o ng ating mga kayamanan, panalong-panalo. Mai-enjoy mo ang lahat ng meron ka kapag sa Panginoon mo isinuko at lubos na ipinagkatiwala. Alam niyo po ba, kung meron pong supreme example ng tunay na pagsuko ng kanyang sarili, ay walang iba kundi si Kristo. Yung gabi na siya ay bago ipagkanulo, ay nanalangin siya ng ganitong panalangin. Father, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will, not mine. Alam ni Jesus na pwede natanggalin yung paghihirap. Nalakpasan niya ang bagay na yun. Pero ang sabi niya, alam niya na kaya. Pero ang sabi niya, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Hindi yung kalooban ko, kundi kalooban mo ang mangyari. Ang tunay na pagsuko ay pagsasabi, Panginoon o aking Ama, kung ang problemang ito, kung ang mga sakit na ito, karamdamang ito, ang mga pangyayaring ito, ay magsasagawa
ng iyong layunin, mangyari po. Hindi yung gusto ko, kundi ang gusto mo. Naalala ko po yung isang panalangin ni Apostol Pablo tungkol po doon sa thorn in the flesh. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ng prayer niya 3 times, ang sabi niya, 3 times I'm praying na ito'y alisin. Pero ang laging sinasabi ng Panginoon, my grace is sufficient. Again, God's grace is sufficient. There are times na may mga sinasuffer tayo, may mga bagay na pinagdaraanan tayo, may mga sitwasyon na hinaharap tayo, may mga pangyayari na nangyayari na tila taliwas dun sa ating iniisip. But maturity ay makikita kapag ang mga pangyayaring ito ay nakita natin sa larawan ng nasain ng Diyos sa ating buhay. That when we learn to trust Him and we learn to obey Him and we learn to submit and to surrender to Him, makikita natin that is the time na tayo po ay mas nagiging mas malalim, nagiging matured in our faith. Tandaan po natin, the level of maturity does not come easy. Hindi po madali. Ang paglago, ang pagmamature ay hindi po madali. Kaya sus, kinailangan niya na mag-agos ng dugo. Surrender is hard work. Sapagkat kung merong tinatanggal ay yung ating pagiging makasarili. At kung merong dapat makita ay walang iba kundi ang Panginoon. Kung meron nga sabi ang King James, your reasonable service, the most sensible way to serve God. Kung meron tayong nais na mangyari sa ating buhay, is to make our goal to please God. Na kung meron tayong nilalayon sa buhay na ito, ay malugod ang Panginoon. At ang sabi ni Pablo, sa anumang sitwasyon, ang ating word, yes, God. Maging oo sa Panginoon. Sabi nga, reasonable and sensible way. Reasonable and sensible way. Tandaan natin, sometimes it takes years, but eventually, we discover that the greatest hindrances to God's blessing in our own life is not others. It is ourselves. Minsan mahaba nating panahon para maunawaan at maintindihan na ang hindrance sa mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin, hindi talaga yung iba, kundi yung sarili natin. Yung ating self-will, yung ating stubborn pride, at yung ating mga personal ambitions. Tandaan po natin, we cannot fulfill God's purpose for our life while focusing on our own. Hanggang ang focus ay narito, hindi natin maisasagawa yung layunin ng Diyos na nilayon niya sa buhay natin. Kung nais nating ma-fulfill yung layunin ng Diyos sa buhay natin, i-focus natin dun sa Diyos na may magandang plano sa ating buhay. Kapag ninais natin na maisagawa ng Diyos ang kanyang layunin sa ating buhay, ay kinakailangan nating simulan na lubos na ilapag sa Panginoon. Give it all to God. Kung nais mo na sa buhay na ito ay makapangyari yung plano
ng Diyos, yung layunin ng Diyos, bitawan ang lahat sa Panginoon. Ano yung mga bibitawan natin? Ano yung mga i-give up natin sa Diyos? Your past regrets. Ano yung mga nakalipas, mga nakaraan, na mga kabiguan? Yung ating pangkasalukuyan, your present problems. Your future ambition. Ano ba yung pinapangarap mo? Ano ba yung kasalukuyan mong mga problema? Ano ba yung pinapangarap mo sa buhay na ito? Ano yung mga takot mo? Ano yung mga pangarap mo? Ano yung mga kahinaan mo? Ano yung mga habits mo? Ano yung mga sakit sa kalooban mo? Ano yung mga hang-ups mo sa buhay? Give it all to God. And I think yun ang pagsisimula. Hanggat hindi mo binibitawan yon, hindi ka makasusulong, makakausap. Kaya kung meron tayong unang gawin, isuko natin sa Panginoon ang lahat na ito. Kung meron tayong gagawin, ay ilagay natin ang Panginoong Yesus dun sa upuan sa manibela ng ating buhay. At tigilan na natin ang pagpapatakbo sa ating sariling buhay. Tandaan po natin na hindi natin kailangang matakot kapag ang Diyos, ang Panginoon, ang pinabayaan nating mag-control, kasi kailanman hindi siya ma-out of control. Kagabi po, salamat po sa Panginoon. After na galing ko sa Nabotas dahil kinasal po yung aking pamangkin, ay meron akong isang tawag na kailangan naman na makaparoon sa lugar ng Pampanga. Kaya from Nabotas, I just rest for a while para po dun sa ating gabi-gabing gawain. Ay sinundo na po ako para pumaroon sa Pampanga para po naman dun sa isang ating kapatid na hindi maganda yung kanyang kalagayan. At along the way ng pag-uwi, yung aming si Kat na nagde-drive ay sobra pong antok, ay halos umese kami dun sa daanan. Kadalasan nawawala tayo sa linya at maaari tayong mabangga o mapahamak hanggat tayo ang may hawak ng kontrol ng manibela ng ating buhay. Pero pag ito ay pinagkatiwala natin sa Panginoon at tayo sumunod at nagtiwala ng lubos sa Kanya, kaya niyang patakbuhin ang buhay na ito. At titiyakin ko sa iyo, hindi siya magkakamali. Hindi siya makakatulog. Hindi siya maaalis sa daan. Tiyak na makararating ka kung siya ang may control at pinagkokontrol mo ng buhay. Once you learn to surrender your whole life to God, your past, your present, and your future, sasabihin ko sa iyo, siya ang pinakamabuti at pinakamagandang ginawa mo at gagawin mo sa buhay mo na kung isusuko mong lubos sa Kanya. Si Pablo, sa daan ng Damascus, doon niya lubos isinuko ang kanyang buhay. Nangiti po ako dito sa kaisipang ito. Sabi po, the problem with the living sacrifice is that it can crawl off the altar. Diba sabi niyang salita ng Diyos, ihandog nyo ang inyong buhay na isang buhay na mga handog. Kung buhay nga naman yung hayop o yung animal, anytime pwede itong bumaba dun sa altar pinaghandokan. Maring ito yung panahon na kinakailangan natin na minsan pang isuko, resurrender our life. Parang araw-araw kailangan natin na isinusuko ang ating buhay sa Panginoon. Kinakailangan natin itong maging habit, a daily habit, na isinusurrender ang ating panahon o ang ating buhay sa ating Panginoon. Naalala niyo po yung salita in the book of Luke chapter 9 verse 23. If people want to follow me, they must give up the things they want. They must be willing to give up their lives daily to follow me.
If you're willing to follow Christ, you must deny yourself. If anyone, sino man na nagnanais sumunod sa Panginoon, kailangan niya itagpay ang kanyang sarili at sumunod sa Kanya. Tandaan po natin, pag tayo nagpasya na sumunod at lubos na sumuko sa Panginoon, ang bawat desisyon ito ay merong test na kalakip. It will be tested. As you surrender your life to God, again, it will be tested. Ano yung blessing ng surrender? Maliwanag ang Biblia. That we can benefits when we fully surrender our life to God. Ano yung pwede nating maranasan? We experience peace. Sabi po ni Job sa kanyang salita, pahinuhod ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay may sasagana at magiging maginhawa. Kung nais mong maging masagana at maginhawa ang iyong buhay, magpahinuhod ka at sumuko ka sa Panginoon. At yun ang isang paraan na mararanasan natin ang tunay na kapayapaan sa Diyos. Ang blessing ng surrender ay we experience peace. Pangalawa, we experience freedom. Lubos na kalayaan ang pwede nating maranasan pag tayo sumuko sa Panginoon. We experience God's power in our lives. Hindi lang peace, hindi lang freedom, but power. God's power sa ating buhay. Maaaring may mga matitinding pagsubok, mayroong matitinding problema na po pwede nating mapanaigan kung si Kristo ang ating lubos na pinagsusukuan. Tandaan po natin, victory comes through surrender. Si Joshua, naranasan niya ang tagumpay nang siya'y sumuko sa Diyos sa kanyang kaparaanan. Hindi sa ating paraan, kundi sa kaparaanan ng Diyos. Doon natin mararanasan ang tunay na tagumpay. Merong isang lalaki na ang pangalan ay William Booth. Siya po ang founder ng Salvation Army. At dito natin makikita kung paano naranasan niya na ang kanyang buhay ay lubos at labis na pinagpala ng Panginoon. Na sabi po sa buong entire ng kanyang buhay, yung pong ginawa niya na 4 laws, yung pong sinulat niya, ay halos ilang milyon na katao, 150 million ang nakakilala sa Panginoon. Sabi nga po, surrendered people are the ones God uses. Yung mga taong suko sa Panginoon ang siyang ginagamit ng Panginoon. Si Maria, hindi sa kanyang galing, hindi sa kanyang karunungan, simpleng babae na nagsabi, I am the Lord's servant. Narito ako'y pang-alipin ng Panginoon mangyari ayon sa kanyang kalooban. Nothing is more powerful than a surrendered life in the hands of God. Kung merong sinabi si William Booth, nung siya'y tinanong, bakit labis ang pagpapala ng kanyang naranasan sa buhay. Ang sabi niya, nung ako ay bata, ay kanyang ginamit. Ang sabi niya, the greatest of man's power is in the measure of his surrender. Yun daw pong lakas ng isang tao ay nasusukat sa kanyang pagsuko. The best way to live, hindi lang po yung blessing ng surrender, but the best way to live. Bawat isa ay merong pinagsusukuan ng kanyang sarili.
At kung hindi ito nakasuko sa Diyos, ito'y maaring nakasuko sa opinyon ng iba, sa pera o sa yaman, o ito'y nakasuko sa isang galit o damdamin, sa takot o sa kataasan, o kaya sa nasa o sa ego. Tandaan mo, you were designed to worship God. Ikaw ay dinisenyo sa pagsamba sa Diyos. If we fail to worship Him, kapag tayo nabigo na sambahin ang Panginoon, we will create other things na ang tawag ay idols. Upang ibigay at itiwala ang ating sarili. You are free to choose what you surrender to, but we are not free from the consequences of that choice. Sabi ni Stanley, if you don't surrender to Christ, you are surrender to chaos. Kung hindi ka sa Panginoon nakasuko ka sa isang kawalan. Surrender is not the best way to live. It is the only way to live. Ulitin ko po. Surrender is not the best way to live. It is the only way to live. Nothing else works. Tandaan po natin ang ibang kaparaanan ay maglilid sa atin sa frustration, disappointment, at self-destruction. Kung hindi tayo sa Diyos nakasuko, kanino tayo nakasuko? Tandaan po natin, everything will be tested. Everything will be tested. Maring imposible. But, ang tanging paraan ng ating pagsamba ay lubos na pagsuko sa Kanya. Merong isang lalaki, 20th century, campus crusade for Christ. Ang pangalan niya po ay Bill Bright. Siya rin po ang sumulat ng For Spiritual Law. At minsan siya itinanong, why did God use and bless you so much? Bakit ka pinagpala o bakit ka ginamit ng Diyos at lubos na pinagpala niya? Ito po ang sabi ni Bill Bright. When I was young man, I made a contract with God. I literally wrote it out and signed my name at the bottom. It said. At ang nakalagay ay ito. From this day forward, I am a slave of Jesus Christ. Ang sabi ni Bill Bright, nung siya raw po ay isang kabataan, ay sumulat siya ng isang kontrata sa Diyos. At literal, ay isinulat niya at isinay niya ang kanyang pangalan sa ilalim. At ang sabi, from this day, mula sa araw na ito, ako ay alipin ni Yesu Cristo. Kapatid, meron na po ba tayong pinirmahan na isang kontrata sa Diyos? O hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong nakikipag-talo, nag-struggle doon sa karapatan ng Diyos
na siya'y mabigyan ng kasiyahan sa buhay na ito. I think this is the time to God's grace, love, and wisdom na ating isuko ang ating sarili. Again, the heart of worship is surrender. The heart of worship is surrender. Kung nais po natin na maranasan ang isang buhay na nagbibigay ng kaluguran at nakapangiti natin ang Panginoon. Itong gabing ito, ang gabi ng pagsubok sa Kanya. The heart of worship is surrender. Surrender your whole being to Him to be used for righteous purposes. Kaibigan, sa bahagi pong ito, I want you to just bow your head. Yun po bang ating sinasabing that He is Lord at inaawit natin. He is Lord. Has risen from the dead and He is mine. Ngayon po gabi ng pagsuko. Kapatid, ikaw, kumusta? Ano pa yung mga bagay sa ating buhay o sa iyong buhay na hindi mo pa isinusot sa Panginoon? Katulad ng aking nasabi kanina, ito ang gabi ng ating pagsuko. Kung nais natin na ang Diyos ang lubos na mamahala ay magpapasimula sa paglalapag natin, giving it all to God. Sa iyong lugar na kinalalagyan, maring sa loob ng iyong bahay, o nasaan ka man. Sabi po natin kanina, that life, buhay na makalulugod sa Panginoon, ang tawag ay pagsamba. At kung nais natin siyang lubos na sambahin sa buhay na ito po yung gabi ng lubos na pagsuko sa Kanya. Bitawan natin, ibigay natin sa Kanya yung ating past, yung ating present, at yung ating future. Yung ating fear, yung ating pride, yung ating weakness o weaknesses, anumang habit, anumang hangups, anumang ambition, pwede mo pang pagkatiwala yan sa Panginoon. Siya ang nagbigay ng buhay, bakit hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa Kanya na may-ari ng buhay? At kung ganoon, makapamumuhay tayo na magbibigay kasiyahan sa Kanyang pangalan. Let's come to the Lord in prayer. Again, maging ito ang gabi ng iyong pagsuko, ng ating lubos na pagsuko sa Panginoon na siyang isang kilos ng ating pagsamba. Pag kinilala mo siyang Panginoon, nangangahulugan na handa mong isuko at ipasako sa Kanya hindi lang ang iyong buhay, kundi ang iyong buong buhay sa Kanya na may-ari ng buhay. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo na wala naman po kami maitatago sa iyo. Bawat pangyayari kahapon, ngayon, ang aming kasalukuyan, ang aming bukas, lahat ng ito
pawang alam. Patawarin mo kami sa mga panahon na ninanais namin na kontrolin at pamahalaan yung buhay na ito. At hindi namin nararanasan ang matinding struggle, kabiguan, kalugbukan dahil ninanais namin na kami ang kumilos parang Diyos sa aming buhay, na parang aming pag-unawa, alam namin ang lahat ng tinatakbo ng aming buhay. Ito yung maraming pagkakamali na nagdadala sa amin sa maraming kabiguan ang buhay na ito. But Lord, as we understand yung salita, na kami ay nilikha para sa iyong kasiyahan, at ang kasiyahan na ninanais mo ay yung kasiyahan na sa buhay na ito, na ikaw ang kinikilalang Diyos. Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may plano sa aming buhay. At kung tunay ka namin kilalang Diyos, ay pwede ka naming lubos na pagkatiwalaan at lubos na sumunod sa iyong nasain at kalooban. At kung ito ang aming gagawin, anong mapayapang buhay, anong matagumpay na buhay, anong masaganang buhay at pinagpalang buhay ang pwede naming maranasan na maging paraan ng pagpapala sa buhay ng iba. Panginoon, sa gabi pong ito, amin pong inilalapag sa iyong harapan at lubos na isinusuko ang buhay na ito. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Akayin mo kami sa liwanag ng iyong salita at sa gabi-gabing pagtuturo, na patuloy naming mapag-unawa na ang buhay na ito is not about us. Nilikha mo kami para sa iyong kasiyahan, at kung aming isasagawa ang iyong layunin sa buhay na ito at nanasain, Panginoon, ng iyong kalooban na makapangyari, na ang buhay na ito'y maihandog, maialay bilang isang masamuyong handog sa iyong harapan. Anong gandang katotohanan na sa aming mga buhay, ikaw ang mabibigyan ng kasiyahan. Tulungan mo po kami na ang aming maging goal sa araw-araw ng buhay na ito ay mapangiti ka. Patuloy naming nasaing mahalin ka, pagtiwalaan ka, sundin ka, pasalamatan ka, at bawat pinagpala mo sa buhay na ito ay lubos na magamit sa iyo. Tulungan mo po ang aking mga kapatid, ang iyong mga anak, kung meron pa kaming patuloy na struggle, pakikipaglaban, at pagtanggi, na maisuko sa iyo anumang bagay na meron kami sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo pong abutin ang bawat isa sa oras na ito, at patuloy na mapag-unawa na ang tunay na pagsamba ay isang tunay na pagsuko at pagkilala sa iyo na Diyos na dakila at makapangyarihan. Kapag ikaw ang aming pinamahala, magiging maayos ang buhay na ito. Ano bang struggle na pwedeng pagdaanan o dinadaanan, hanggat ikaw ang Panginoon na aming kinikilala at pinagpapasakupan, makararanas kami ng isang buhay na makapagtatagumpay. Ang iyong pagpapala at pag-iingat, ang iyong pakikisama at pangunguna, ang iyong pagtuturo at paggabay, ang naisin namin sa buhay nito. O salamat po, Panginoon, dahil tumitingin kami na sa patuloy na journey ng panalangin at pag-aayunan ito. Hindi lang yung sitwasyon ang nais naming mabago, kundi merong mabago kami, yung aming pagkakilala sa iyo, yung aming relasyon sa iyo ay lalong lumago at tumibay, at patuloy na maging matatag, at patuloy na maituwid ang bawat kaisipan, bawat damdamin, bawat relasyon, bawat ugnayan. Maituwid kami
upang si Kristo na aming Panginoon ay tunay na maging Panginoon ng buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na ma-enjoy ang buhay ng pagkakilala sa iyo. Ang aming pong layunin, makilala ka pa namin at lumali pa kami sa pagkakilala. Bigyan mo pa kami ng patuloy na kauhawan sa aming mga puso para pag-aralan ng iyong salita, pakingganan yung tinig, lubos na magtiwala at sumunod sa iyo na marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito ang ipagpapala sa bawat isang iyong mga anak at patuloy yung kagalakan na maging nasain ay maging kasiyahan kami sa buhay na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo at ang lahat magsabi na Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Again, the heart of worship is surrender. The Lord bless you all hanggang sa susunod pa pong mga araw. Magandang gabi po sa inyo lahat.